Habang patuloy na lumalala ang sitwasyon sa Rusya, ngayon ay may naitalang pinakamalaking pag-atake ng drone sa Moscow. Nagsisimula na tayong makakita ng mas maraming usapan tungkol sa kung bakit wala pa ring mga organisadong protesta sa mga kalsada. Kung matagal mo nang sinusubaybayan ang channel na ito, alam mong hindi pa ramdam ng karamihan sa mga Ruso ang bagsak ng ekonomiya, kaya kakaunti pa ang tuwirang ekonomikong dahilan para magprotesta laban sa kasalukuyang mga pulisya. Sa halip, ang mga alalahanin nila ngayon ay ang mga drone na umiikot sa himpapawid ng Moscow, ang patuloy na pangamba kung magkakaroon pa ng panibagong mobilisasyon, at ang inis sa hirap ng pagkakaroon ng maayos na akses sa mga pangunahing website. Dahil mas mabilis tumaas ang sahod kaysa inflation, ang pangunahing alalahanin ay kung may laman ang lokal na gasolinahan o may flight palabas ng Moscow. Mas angkop sabihing inis lang ang mga ito, lalo na't maaring ikamatay ang pagpoprotesta. Iyan ang mababaw na sagot. Kahit ano paman, ang nakakaintrigang bagay sa buong usapan na ito ay mali ang pagkaintindi kung bakit sumisiklab ang mga protesta. Madalas hindi naunawaan ng media at analyst kung paano hinuhubog ng ditahasang pakikipagtawaran ng Kremlin ang mga usaping panloob at na ang mga pagkakamali ng gobyerno ay nagmumula sa mga alitan sa pakikipagtawaran. Samahan mo ako habang tinatalakay natin ang 4 yugto ng maling pangangatwiran. Mahusay ang panunupil at propaganda sa Rusya, mas mabuti na sa mga Ruso ang demonyong kilala nila kaysa sa demonyong hindi nila kilala, at tuluyang winasak ng Kremlin ang kanilang panlipunang kasunduan. Pag-aaralan natin ang teorya ng pakikipagtawaran para maintindihan kung kailan lalabas sa kalsada ang mga Ruso. Simulan natin sa argumento ng panunupil dahil ito ang direkta. Ang autokratikong gobyerno ay nagpapahuli sa mga nanggugulo sa kalsada, maliban na lang kung sobrang dami ninyo at natatakot na rin ang mga puwersa ng seguridad para sa kanilang kaligtasan. Ang argumento ng panunupil ay matagal lang ginagawa ng mga puwersa ng seguridad ng Russia, kaya kailangan ng malaking kilusang panlipunan bago sila magdalawang isip na supili nito. Dahil sa ilang dahilan na tatalakayin pa natin, kulang pa ang pagkakaisa para maglabas ng maraming tao sa kalsada ngayon. Kaya naman natitigil ang mga protesta bago pa man ito magsimula. Kung gagamit ako ng pamilya na paghahambing, para itong sinasabing walang digmaan dahil mas malakas ang isang panig kaysa sa isa pa. Ngunit alam natin ang dalawang katotohanan tungkol sa pahayag na yan. Una, hindi ito totoo. Maraming digmaang parang David laban kay Goliath sa mga aklat ng kasaysayan. Pangalawa, ang mahalagang epekto ng mas malaking kapangyarihan laban sa kalaban ay ang kakayahang makakuha ng mas marami mula sa kanila sa mga kasunduang bunga ng negosasyon. Kung gagamitin natin ang lohikang yan sa negosasyon ng mamamayan at gobyerno, pinipilit ng mga autokratikong rehimen na kunin sa kanilang mamamayan ang hanggat makakaya nila. Ang laro na ginagawa ng leader ay kapag mas marami siyang kinukuha, mas lalo nitong kinaiinisan ang mga mamamayan at mas malaki ang posibilidad na lumabas sila sa kalsada para magprotesta. Kung matalino ang gobyerno, kaya nitong sabayan ng antas ng pagkuha na katulad ng inaasahang resulta ng pag-aalsa ng mamamayan. Kaya walang dahilan ang sinuman na magprotesta dahil puro panganib lang ang haharapin nila nang walang inaasahang gantimpala. Dahil dito, ang unang epekto ng mas mahusay na puwersa ng seguridad ay talagang pigilan ang pagpoprotesta. Pero ang pangalawang epekto nito ay binibigyan nito ng pagkakataon ang leader na subukang magpatupad ng mas mapagsamantalang mga pulisya. At dahil dito, nababalewala ng pangalawang epekto ang unang epekto pagdating sa kung inaasahan ba nating magkakaroon ng revolusyon. Ang paulit-ulit na tema ng bidyong ito ay pagkuha. Di ba masarap kung hayaan ka na lang mag-isa? Pero kahit para sa atin na may kaginhawaan na hindi tayo hinahabol ng gobyerno araw-araw, malamang marami ka pa ring personal na impormasyon na nakakalat sa internet na naghihintay lang na samantalahin ng masasamang pribadong tao. Para sa akin, ibang panlipunang kasunduan ang nasisira doon. Pero may magandang balita. Diyan papasok ang sponsor ng video natin ngayon, Incogni. Tutulungan ka nilang tanggalin ang impormasyon mo, gaya ng address, kasaysayan ng trabaho o political affiliation sa mga website at data broker registries. Kung di ka mahanap ng masasama, di ka rin nila masasaktan. At sa custom removal option ng Incogni, maaari mong ituro sa kanila ang eksaktong problema na maaari mong maranasan. Balansehin ang kapangyarihan pabor sa iyo at bawiin ang personal mong datos sa incogni.com/WilliamSpaniel.
Gamitin ang coupon code na William Spaniel, isang salita lang, para makakuha ng 60% diskwento sa isang taunang plano. Salamat ulit sa Incogni sa pagsuporta sa video natin ngayon. Ang ikalawang problema dong paliwanag ay may parehong tema sa una. Sa argumento tungkol sa propaganda, mahusay ang Kremlin sa pagkumbinsi sa mga mamamayang Ruso na maayos ang lahat sa bansa, na iniisip ng bawat isa na naniniwala ang iba na maayos ang lahat sa bansa. Kahit ano mangyari sa Ukraine, hindi raw ito malaking issue at kung may masama man mangyari, kasalanan daw lahat yon ng NATO. Kung may problema sa Rusya, hindi presidente ang may sala. Kung may problema, gusto niyang marinig mula sa inyo. Mayroon siyang taunang maraton na programang tumatanggap ng mga tawag tuwing katapusan ng taon. Magsusori siya pag nalaman ang problema nyo at mangangakong ipapagawa sa gobyerno ang solusyon. Ngayon, pwede nating tukuyin kung may naniniwala talaga sa mga mensaheng yon sa Rusya. Mahigit 4 na taon na mula nang magsimula ang pananakop at mahirap nang itago ang katotohanan ng ganoon katagal. Pwedeng talakayin kung paano ang mga ugnayan ng mga umuuwi mula sa digmaan na madalas may mga pinsalang nakakapanghina habang buo ay nagpapalaganap ng katotohanan. Pwede nating talakayin kung bakit malakas ang pagtutol sa malawakang mobilisasyon na mahirap ipaliwanag kung wala talagang alam ang karaniwang Ruso sa totoong nangyayari. O maaaring ituro ang malalaki at patuloy na lumalaking alok na kontrata para ikayatin ang mga mamamayan na maging sundalo na mahirap ipaliwanag kung hindi sila nagiging mas mulat sa mga problema. Pero kung ang tanong ay kung bakit wala pang mga protesta na sumiklab, mayroon pa rin tayong parehong kritisismo tungkol sa negosasyon gaya ng dati. Mahalaga ang propaganda sa paghubog ng paniniwala at mas mahusay kang maghubog, mas malaki ang makukuha mo mula sa mamamayan. Nagkakasalungat na naman ang epekto. Alam mo kung ano pang nagkakansela? Takot sa kung ano ang susunod. Ang pamunahing ideya sa argumentong ito ay, oo, masama si Vladimir Putin. Alam mo ba kung sino pa ang masama? Halos kahit sinong papalit sa kanya. Yung huli ay lasinggero, yung nauna ay magaling pero nasaksihan lang ang pagkawala ng kontrol ng Russia sa silangang Europa at yung isa pa na tumagal ng mahigit 2 taon ay lasinggero rin. Di naman gumaganda ang lagay sa Russia kaya bakit pa magprotesta? Hindi pa rin tunay na demokrasya ang bansa kahit magtagumpay ang protesta. Pinapalitan mo lang ang kilalang demonyo ng hindi mo kilala. Ngayon, kailangan mong isugal ang sarili mo kapag lumabas ka sa kalsada. Sa totoo, medyo sobra ang pagiging pesimista. Maaaring malaki ang posibilidad na ang susunod na rehimen ay magkakaroon ng katulad na pag-uugali gaya ng kasalukuyan. Minsan, nagtatagumpay rin ang mga revolusyon. Ngunit natatabunan ng ginagawa ng kasalukuyang rehimen ang masasamang inaasahan sa hinaharap. Alam ng Kremlin na may ganitong uri ng inaasahan ang mga mamamayan. Dahil dito, mas hindi malamang na magkaroon ng revolusyon sa kahit anong patakaran na siyang muling nagtutulak sa Kremlin na dagdagan pa ang pagkuha nila mula sa mga mamamayan. Kahit paano, ang ika-4 na paliwanag na ito ay may kaunting lalim. Ang tinatawag na hypothetical na Russian social contract na malamang ay narinig mo na dati ay ang ideya na ang Kremlin ang nagdidikta ng patakarang panlabas kapalit ng pagbibigay ng katatagan sa loob ng bansa. Ang ideyang ito, sa esensya, ay nagbibigay linaw kung ano talaga ang hatian sa pagitan ng dalawang panig na karaniwang pinag-uusapan. Sa totoo lang, malinaw na wasak na ang diwa ng social contract na yon. Patuloy pa rin ginagawa ng Kremlin ang gusto nito sa Ukraine. Samantala, sapat na para sa mga mamamayang Ruso na tumingin pataas at makita ang mga kulay rosas na ibon upang malaman na unti-unti nang naubos ang bahagi nila sa kasunduan. Mukhang umayon ito sa lohika ng pakikipagtawaran na binanggit kanina. Kung narito na ang kritikal na hangganan ng malawakang protesta, dating ipinaplano ng Kremlin ang mga pulisya nito ng bahagya lang sa loob ng puntong yon para mapanatili ang katahimikan. Totoong namuhay ng payapa ang mga Ruso ng ilang panahon at nang biglang lumampas ang Kremlin sa hangganan, aasahan nating sumiklab ang mga protesta mayon. Pero hindi nangyari yon. Bakit kaya? Ang ganitong pag-iisip ay nakatuon lang sa masasamang epekto ng digmaan sa mga Ruso at hindi pinapansin ang mabubuting bagay tulad ng pagtaas ng sahod dahil sa mas mataas na demand sa mga manggagawa. Bagamat nainis ang mga oligarko sa Rusya, nabalansin nito ang karamihan sa problema ng karaniwang mamamayan, kaya ito ang nakikita natin ngayon. Sinasabi kong karamihan dahil mas mataas ngayon ang banta sa Kremlin.
Makikita mo ito sa mga pagkawala ng internet, hindi basta-basta hakbang ng gobyerno. Ang pabugso-bugsong internet access ay nakakasama sa produktibidad ng ekonomiya, lalo na't may matitinding hamon ang pamahalaang Ruso sa ekonomiya. Ipinapatupad ng Kremlin ang mga pagkantala dahil nahadlangan nito ang kakayahan ng mga Ruso na magkoordina ng kanilang mga kilos laban sa pamahalaan. Mas mahalaga sa Kremlin ang seguridad kaysa sa epekto nito sa ekonomiya at galit ng mga Rusong gusto lang makakonekta sa internet, hayaan nila ito inaprubahan. Pero hindi pa rin natin nasasagot ang tanong natin na yon. Kailan natin makikita ang malalaking protesta sa Russia? At ang tapat na sagot ay hindi ko alam at wala talagang nakakaalam. Ang nagsasabi niyan sa iyo ay maaring nagsisinungaling o hindi nauunawaan ang mga nakapailalim na insentibo. Ang mga autokratikong pamahalaan ay maaring umabot sa puntong wala ng bisa ang kanilang autoridad at nawala na ang pagkakaisa. Sa puntong iyon, di na mapakalma ng pamahalaan ang mga nagpoprotesta kaya maaari nang gumawa ng mas mapagkakatiwala ang prediksyon tungkol sa kinabukasan ng bansa. Gayunpaman, malayo pa rin ang Rusya. Malaya pa rin ang Kremlin na baguhin ang antas ng konsesyon sa pulisya at panunupil para maiwasan ang malinaw na problema. Isang paraan para kumbinsihin ang sarili na bilang keyboard warrior, hindi natin kayang tiyakang hulaan kung kailan haharapin ng gobyerno ang paglaban. Kung alam natin ito, tiyak alam din ng Kremlin, kaya kikilos ang mga puwersang panseguridad para kontrahin ang banta. Iyan talaga ang balanse na kinalalagyan natin ngayon. Ginagawa ng gobyerno ang lahat para supili ng mga issue kapag sa tingin nito ay natukoy na nito ang mga yon. Sa isang punto, maaring may mangyaring hindi inaasahan, maaring mawala ang pagkakaisa ng gobyerno at maaring na tayong magsimulang gumawa ng mas matitinding prediksyon tungkol sa Rusya. Pero hindi pa tayo naroroon. Bukod sa mga di inaasahang insidente, anong estratehikong problema ang posibleng magdulot ng pagmamartsa sa Moscow? Kahit maulit kung paano tayo napunta rito noong una, may kakayahan ng Kremlin na gumawa ng mga pangunahing maling kalkulasyon. Dito, sa halip na ang maling kalkulasyon ay tungkol sa kakayahan ng Ukraine na lumaban, ito ay tungkol sa kung paano tutugon ang mga mamamayang Ruso sa mga pagbabago sa kasalukuyang kalagayan. Nakita rin natin ang bahagyang bersyon nito sa naunang binanggit na mobilisasyon noong taglagas ng 2022. Sa tingin ko, ang kasong ito ay nagpapakita kung paano gumagana ang estratehikong interaksyon. Napagtanto ng Kremlin na nadudulot ng problema ang pulisya ng mobilisasyon, kaya agad silang lumipat sa isang voluntaryong estratehiya ng pagre-recruit. Maaring maisip ang sitwasyon kung saan lalong sumasama ang buhay ng karaniwang Ruso. Halimbawa, ang kawalang tatag ng ekonomiya sa bansa ay nagdudulot ng pagkabangkarote sa pribadong sektor na nagreresulta sa malawakang pagkawala ng trabaho at negatibong epekto sa mga karaniwang Ruso. Gayunpaman, ipagpalagay nating hindi nalalaman ng mga nakatataas sa Kremlin ang impormasyong iyon. Si Putin, lalo na, ay nananatiling hindi naabot ng impormasyong iyon dahil natatakot ang kanyang mga tauhan na magsabi ng totoo at dahil si Putin ay lalo pang inihihiwalay ang kanyang sarili. Kung may sapat na impormasyon si Putin, babawasan niya ang gera para kahit paano gumaan ang ekonomiya. Hindi niya alam ang nangyayari, kaya walang pagbabago. Tapos biglang may mga taong nagpoprotesta na sa lansangan. Malaking hamon sa autokratikong rehimen kung paano pigilan ang kaunting magpoprotesta kahit walang kasiguraduhan sa kanilang kaligtasan. Dapat maghigpit ang gobyerno para di lumaki ang kilusan. Dapat mag-ingat ang puwersa ng seguridad para hindi mauwi sa kabaliktaran ang kanilang pagsupil. Misteryo sa lahat ng kasangkot, pati na rin sa ating mga nanonood mula sa labas kung ano ang nagdudulot o hindi nagdudulot ng kontrareaksyon. Hindi pa nga kasama rito ang katotohanan ng bawat ahente ng seguridad ay may kanya-kanyang pag-iisip at maaring gumawa ng kalokohan. Ang pag-abot sa yugtong ito ay hindi lang bunga ng pagkadismaya ng mamamayan sa takbo ng digmaan sa Ukraine. Sa halip, ang nagtatakda kung magkakaroon ng mga protesta ay ang pagkadismaya na sinamahan ng iba pang mga hakbang na ginagawa ng Kremlin. Ang ilan dito ay anyo ng gantimpala bilang kabayaran at ang iba naman ay anyo ng parusa para supilin. Iyan ang dahilan kung bakit wala pa tayong nakikitang malawakang protesta at hindi tiyak kung kailan ito magsisimula. Ano ang mga pangunahing aral na iyong araw? Ang kaguluhan sa mga autokratikong bansa ay problema ng pakikipantawaran. Hindi sapat ang saloobin para o laban sa pamahalaan para ipaliwanag kung magkakaroon ng mga protesta dahil inaangkop ng pamahalaan kung gaano karami ang makukuha mula sa mamamayan.
Ngayon, binibigyan ng Kremlin ang mga karaniwang Ruso ng gantimpala at parusa para manatili sila sa bahay. Maaring magbago yon, pero hindi natin malalaman ng maaga kung kailan yon mangyayari. Salamat ulit sa Incogni sa pag-sponsor sa video ngayon. Bisitahin ang incogni.com/WilliamSpaniel at gamitin ang code na WilliamSpaniel para makuha ang 60% diskwento sa taunang plano. Kung nagustuhan mo ang video, paki-like, share at subscribe. Kita tayo sa susunod. Mag-ingat ka!